Magandang umaga po sa bawat isa at higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli po, ako po ang inyong kapatid, Pinky Singyan, na napag-atasan po muli na maghayag ng kanyang salita ah, sa morning watch na ito. Pero bago po sa aking isi-share, nais ko pong makisama po kayo sa akin sa pananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli pinagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kagandahang loob sa amin. Lord, salamat po sa nagdaang magdamag na iyong pag-iingat at protection, sa pag-aalaw niyo po sa amin na muling mabuhay, Panginoon, sa panibagong umagang ito, panibagong journey na kaloob niyo. Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, sa buong araw na ito at sa pag-aaral po namin na iyong salita. Lord, ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maihayag at patuloy na maging kaluguran kami sa iyo. Panginoon, humihingi kami sa iyo ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan, sa pag-iisip, sa pagsasalita at sa gawa. Even po, Panginoon, doon sa mga kasalanang hindi kami aware, we are asking for thine forgiveness, O God. Cleanse us, O Lord, at maging karapat dapat kami sa iyo, Panginoon, sa mga pag-aaral nito, sa mga bagay na binibigay at pinagagawa mo sa amin. Lord, muli, maraming maraming salamat po. May you be pleased and blessed and glorify your name. In the name of Jesus, this all we pray, this all we ask. Amen. Ngayon pong umaga, nais ko pong ibahagi sa inyo ang tatlong bagay. Papamagatan ko po itong aking i-share sa inyo na the whole duty of man. Tatlong bagay po yung nais kong i-share sa inyo kung ano po yung tungkulin na ibinigay ng Diyos sa bawat tao. Pero makibasa muna po tayo sa kanyang salita na matatagpuan po sa Ecclesiastes 12:13. Sabi po dito, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Yun po. Una pong katungkulan o duty ng man, yun po, fear God. Sabi po dito, matakot daw po tayo sa Diyos. We show our fear of God when we worship, respect, love, obey, and serve Him. We must also avoid sin and resist all forms of evil. Yun po. Una, dapat daw po matakot tayo sa Diyos kasi tawag dito, ang Diyos ay perfect, all-knowing. Wala po siyang hindi alam, walang hindi nakikita ang Diyos. For God is a God who is omnipotent, all-powerful po ang Diyos. Omnipresent, siya po ay nasa buong paligid, kahit saan po, nasaan siya. Omniscient po, all-powerful po ang Diyos. Wala pong makakatalo siya. Nag-iisa po ang ating Diyos. Kaya kung meron po tayong dapat katakutan, iyon po yung Diyos. Pero yun po yung, hindi yung pagkatakot sa mundo, kundi yung pagkatakot sa Diyos. Kung ano po yung ginagawa natin, kung ano po yung ibinubuhay natin. Yun po, yung bang, kasi po sabi nga, yung daw pong pagkatakot sa Diyos, hindi po yan yung pagkatakot ng mundo, kundi yung pagkatakot na nagli-lead sa atin para i-worship siya, i-respect siya, mahalin siya, sundin, at paglingkuran siya. Yun po, yung unang duty ng isang tao. Pangalawang katungkulan o duty ng isang tao, keep His commandments. God created us and has a master plan for our lives, which comes to pass when we obey His commands. God Himself wrote our manual of instruction. Wise is the man who reads and follow it. Katulad nga po ng isang gamit. Kapag ka po binibili natin ang isang gamit, di ba? Meron pong manual diyan kung paano natin siya gagamitin, kung paano natin siya i-operate,
kung paano natin siya pangangalagaan. Ganun din po yung bawat isa. Binuhay tayo ng Panginoon at hindi po tayo binuhay for yung para lang mabuhay, kundi binuhay tayo dahil merong plano ang Diyos sa atin, meron siyang manual na ibinigay sa atin, yun po yung Bible. Di po ba yung Bible? Yan po yung ating guide kung paano tayo mamumuhay, kung paano natin siya susundin, kung paano tayo mapapalapit sa Kanya. Kaya sabi nga po dito, napaka-wise daw o napakatalino ng isang tao na bumabasa ng kanyang salita at sinusundan niyon. Yun po yung pangalawang duty ng isang tao. Pangatlo po, prepare for final judgment. Yun po. Sabi dito, there is only one way to the Father. Not good works, not religion, only Jesus who died on the cross and rose from the dead. Sabi nga po dito, meron daw pong 100 lang patungo sa ating Diyos. Hindi po ito yung good works, hindi po yung mga mabubuting gawa natin. Hindi rin po kung yung religion natin. At hindi rin, kundi ito po yung pagkamatay ni Jesus sa krus. Ito lang po. Sabi nga po dun sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, yun po. Tawag dito, makakarating lang tayo doon sa piling ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. At paano po natin yan? Yan po ay mababasa din natin sa Biblia na inihayag po yan ng Panginoon doon sa Biblia. Kaya sabi nga po, kung yung pong meron tayong fear of God, keep His commandments, meron din pong paghahanda na ating duty dahil sa kahulihan po ng buhay natin dito sa lupa, meron pong judgment. Kaya sabi nga, prepare for final judgment. At ngayon pong nabubuhay tayo, hindi po tayo yung binigyan po tayo ng Panginoon ng yung pagkakataon na mabuhay, kaya po na para mapalapit sa Diyos. Hindi po yun sa mga good works, hindi po yun sa religion, kundi sa pamamagitan lang po ng Panginoong Jesus na namatay on the cross. And the only way to prepare for God's judgment is to confess our sins, surrender our lives to God, and accept Jesus as our Lord and Savior. Paano daw po tayo magpe-prepare for judgment? Yun po. Ang sabi po dito, ang nag-iisang paraan para mapaghandaan natin ang God's judgment is to confess our sins, surrender our lives to God, and accept Jesus as our Lord and Savior. Sa paghahanda po ng final judgment, tatlo po yung sinasabi dito na ang pagpe-prepare po ng God's judgment, yung i-confess po natin yung ating sin, i-surrender po natin ang ating buhay sa Panginoon, at tanggapin po natin si Jesus as Lord and personal Savior. Ito po ay katungkulan ng isang tao to prepare for giving an account to God at the final judgment. Sabi nga po doon, lagi pong pinapaalala sa atin ng ating mga pastors, ng ating bishop, maging ang salita po ng Diyos, pinapaalala po dyan na meron tayong final judgment. Meron tayong pagbibigay ng account o pagsusulit sa Panginoon pagdating ng panahon. Kaya praise God po that His Son paid for our sins. We often strive to do our duties to our country, our work, the organization we belong to, and even our families. This is good.
But above all, let us know and fulfill our duties to God. Ano po yun? Fear God, keep His commandments, prepare for final judgment. Ulitin ko po, meron po tayong duties and responsibilities po na ibinigay ang Diyos. Yung pong fear God, keep His commandments, and prepare for final judgment. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, na hindi ka, Panginoon, nagkulang sa amin. Lahat po, Panginoon, ng pangangailangan namin, lahat po ng dapat namin gawin ay ibinigay niyo na at pinuunawan niyo na, Panginoon. Mula po, Panginoon, sa aming pagkabuhay hanggang sa aming pag-alis dito sa daigdig, Panginoon. You have given us, O Lord, the plan, the manual po, Panginoon, kung paano kami mamumuhay ng maayos, ng rightly before your eyes, O God. Kaya, Panginoon, patuloy kami, Lord, dumadalangin sa iyo na matutunan namin, Panginoon, na gampanan yung aming responsibilities, yung aming duty, Panginoon, na to fear you, O God, to keep your commandments, and to prepare for the judgment time na darating, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus, na hindi po nagkait ng kanyang buhay para kami ay mabuhay. Kaya, Panginoon, patuloy po namin, Panginoon, inililip up sa inyo itong buhay na pahiram mo, Panginoon, at ipinagkaloob mo na nawa po, Panginoon, laging ikip namin yung commandments mo. Magkaroon kami ng God-fearing life, Panginoon, at biyayaan niyo din po kami, Panginoon, ng kalakasan, ng katalinuhan, ng paglalim sa iyo, Panginoon, to prepare for the judgment day na dadating. Muli, Panginoon, maraming salamat. To you all the glory, praise, and honor. Salamat po, Panginoon. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen.